And my questions are for Juancho and Cherry. Juancho first. You did iconic villain roles like in Padre Salve as Gilbert. How different are you here in Windows War? The intention is different. Siyempre from the get-go, alam ko na tapos na yung Maria Clara books, the LVD and the Roger book. So alam ko na from start to finish what I'm going to expect as a character. Dito naman sa Widow's War, as I am the lead investigator and probably, I don't know, a suspect also. Ayun, there's a lot of yung intentionalities of yung mga nuances that's very different of me actually having mga biases as a character. So yun, from the get-go, I don't, hindi ko intention yung maging masama or whatever. It's just that buo rin yung character ko going into the shootings and stuff. So yeah, it's a lot different. Maliban doon, syempre, kita niyo naman yung yung itsura ko, di ba? Ibang-iba talaga siya. So yeah. Thank you, Juancho. For Cherry, you've worked with Bea in Startup Wars. How would you describe your second time working with Bea and then the rapport, etc.? Going back to sa Startup, actually, hindi ko talaga in-expect na makakatrabaho ko sa isang Bea Alonzo. So, during Startup, I'm very thankful to GMA na binigay sa akin yung part na yun at nakatrabaho na siya. And then after that, sabi ko, that's it. Sabi ko, sana tapos na. Sabi ko, sana makatrabaho ulit yung isang Bea Alonzo in the future. Tapos ngayon ito, nabigyan ulit ako ng chance. Kaya I'm very thankful to GMA talaga na binigay sa akin yung part na to. And I'm happy kasi mas closer yung magiging work namin kasi I'm gonna be his younger brother. And yung relationship namin dito as an actor is mas malalim, on a personal level na palagi kami nag-uusap, palagi kami magkakasama with Miss Amy Cruz. So thank you to Jenny for giving me this part. Yeah. Thank you. And last na lang kay Direk kasi, ano ba to? Like, yung mga artista mo ba dito, alam din nila kung sino talaga yung pumatay? May ganun ba? Or clueless pa rin sila hanggang ngayon? Pare-pareho namin hindi alam. So basta para, yun nga, ano yung sinabi ko kanina, mas sineserve lang namin kung ano yung hinihingi ng eksena. Tapos mas pinag-uusapan dun sa mga artista na kung siya yung papatay, ano yung mga motivations niya, ano yung mga pwede niyang dahilan. So from there, nakakapag-create sila ng nuances, mga tingin-tingin, tapos yung mga behavioral acts nila, parang gano'n. So, pareho kami, actually, yun yung exciting sa paggawa ko sa serye na ito. Lahat kami na-excite na malaman, kasabay ng mga audience, kung sino yung pumatay. Parang gano'n. So, parang lahat, syempre, katulad na sinabi ni Sir Nino kanina, lahat ng characters, importante sila. So, magiging importante sila kapag binigyan mo ng laman, baka pwedeng siya yung pumatay. So kung siya yung papatay, ano yung mga pwedeng pinagdaanan? Ano yung mga pwedeng mapuntahan ng mga characters nila? So with that, wala siyang maliit, wala siyang malaki. Kundi, hindi natin namamalayan, baka mamaya, yung mga hindi natin pinapansin, later in life, pagdating dun sa dulo, sila pala talaga yung tunay na bida. Yung parang gano'n. So, ang maganda dun sa ganitong proseso, challenging, tapos maganda yung proseso mismo ng serye kasi kaming lahat, ako kasama ng actors and even sa mga staff, may kanya-kanya kayong huro-huro. May kanya-kanya kayong mga iniisip na pwede siya, pwede ito, pwede kasi lahat. Parang gano'n. Ang question lang, which is, yun yung pinupunto ng show is, sino yung may hawak ng katotohanan? Kanino nang gagaling? Actually, yun yung hinahanap talaga doon sa serye. Hindi kung sino yung pumatay, kundi naghahanap tayo kung sino yung may hawak ng katotohanan doon sa loob ng kwento. Thank you. Congrats in advance. Thank you so much. And
And of course, more set of questions since may mga gusto ba tayong marinig na cast members. Let's call on Miss Rose Garcia of PEP. Hello po, good afternoon. Question ko muna para kay Rita. Yes. Yes? I'm so ready. Hindi ko rin naman. Rita, sino nga yung una mong teleserye, di ba? Sa yung pagbabalik, Yes. we all know na, isa ka nang hirap ng mami. Yes, I'm so proud. Alam ko naman din. So, ano to, mas ibang Rita ba kapag kalunin dito? And at the same time, nagkaroon ka ba ng adjustment? Parang sila yung sumunod ng Doon muna tayo sa first question. Okay. Ang sagot ko dyan ay, hindi naman ako masyado nahirapan. Tama ba ako nag-adjust ako? Diba, no? Hindi pa ka nag-adjust kayo? Kasi first project ko to ulit, di ba? Okay. So, kasi syempre medyo almost 2 years din po akong nawala. So, talagang ako kasi I'm very hands-on mom. So, medyo nagdalawang isip din talaga kung itutuloy ko tong project na to. Dahil nga hands-on mom ako. Pero sabi ko, nung sinabi sa akin yung character ko bilang si Rebecca, hindi mo pwedeng humindi ako. Kasi sobrang kakaiba siya. Kahit ako po, first time akong magpo-portray ng ganitong character. Kahit din po ako as an audience, no, bihira ako makakita o makapanood kung paano si Rebecca. Kaya Walking word? So kung tatanungin mo ko nakarelate, hindi ako makaka-relate. Mahirap makarelate kay Rebecca. Ayun, medyo nag-adjust ako kasi dami pa ng changes kasi nasanay ako dati no, like pagbalik ko may script reading. Dati kasi nasanay ako na diba yung script papadala lang sa bahay mo. Tapos mag-isa mo talagang aaralin yun, yung character mo. Pagbalik ko, ay ganda na pala, may script reading na pala. Kasama mo yung mga importanteng tao, yung creative directors namin, writers, directors, mga boss namin, nandun sila. So, mas may pressure siya nung pagbalik ko na, shucks, ito pa na talaga, no? Kailangan talaga 110, 120% talaga ibibigay mo. Ito na yung mundo ngayon. Ito yung nagulat ako na ito na pala yung nangyayari na hindi ko nakita sa loob ng 2 taon. At yung second question na naman ulit. Ito ay nasagot mo na agad kahit na hindi mo pa nalalaman, yung adjustment. Hindi, kanino mas connect yung character mo? Kay Bea, kay Carla, ano? Kanino mas connect? I think po connected ako sa lahat. I really think so. Connected ako sa lahat. Kaya ikaw ang cleaner? Tingnan natin. Gusto mo ba? Pwede ka ba? Gagawin ko para sa'yo. Hindi kasi si Rebecca kasi, konti lang na pwede naman daw sabihin. Si Rebecca kasi may sakit siya dito. So yung sakit ni Rebecca, kailangan yung mapanood kung yung sakit ba na ay makakatulong ba ito sa pamilyang Palacios o yung sakit ay hindi rin makakatulong at all. So yun po yung sagot ko sa tanong na connected siya sa lahat. Marami siyang alam. Ikaw na, maraming alam. Okay. Your answer, then the next question is for Roy. Roy, coming from Makiling kasi sa Makiling, napuri-puri ka talaga dun eh. Diba? Sa world mo. So, doing this Widow's War na with the stellar cast, mas nasi-challenge ka ba? Paano yung challenge pala itong bago mong teleserye na katulad sa Makiling, mag-shine din, again, mapuri pa rin at mabigyan ng pansin. Lahat naman po ng proyekto na talagang may kalakip na pagsubok yan eh. So, dito po, ang hirap kasi magkwento ng karakter ko talaga dito eh. Nakadepende nila po talaga ako sa gabay ng production, ng mga co-authors ko, ng director, ng writer, lahat. Kasi yung si Jericho po ay si Jericho. Mahirap po kasi talaga magbanggit ng kahit kaunting ano sa akin kasi medyo misteryoso. Masasabi
gagawin ko. Siguro sa ganung paraan na lang. Okay, thank you. Last na lang. Last question. Para kay Carla at kay Bea. Kasi sa trailer pa lang, nakita na namin how intense this Widow's War. No? Kayo at kayong dalawa, kilala talaga na mahuhusay na actress. Sa pagganap niyo ba dun sa mga karakter niyo? Halimbawa, yung mga pinagdadaanan niyo na pagdaanan sa buhay, sa totoong buhay, humuhugot ba kayo doon? Parang lahat naman po, I'm assuming, pero bilang aktor po, lahat po, makakatulong talaga yung personal na pinagdadaanan nila or experiences. Parang wala naman po yata isang aktor na hindi po gumagamit ng personal experiences, ng emotions, real emotions, pain, lahat po yan. Ako po, as George Palacios, dito sa Widow's War, ibang-iba po talaga eh. Gustuhin ko man pong i-apply yung mga pondo ko pong emotions or whatnot. Iba po talaga kasi kakaiba si George, ito yung pinanggagalingan ng galit niya. She's not entirely good. Of course, she has her bad side also. So, matindi. Mas matindi yung kailangan na emotions for George in terms of yung kanyang anger, vengeance, and yung pain niya from that broken friendship. So, mas kulang pa po kung tutusin yung lahat mga personal na mga pinagdaanan para sa kay George. Yeah. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi magiging kapanipaniwala or hindi siguro mararamdaman ng audience yung emotion if it's not coming from a place of truth. Diba? So nagagaling talaga siya sa sarili mong experiences, sarili mong things, sorrows, loss, lahat yan, hinuhugot namin sa posibleng minsan sa memories sa totoong buhay or yung part of you that exists na minamagnify mo lang, di ba? So, yes, nakakaano. Pero iba-iba kasi there are many kinds of pain, there are many kinds of happiness, or many kinds of joys for us or non-happiness. So, may mga pagkakataon na napag-ahalo-halo mo siya in your head. But, to be honest, nakakabaliw mag-artista, pero nakakatulong yung definitely personal experiences mo because yung acting is a journey just like life, di ba? You learn and then tinatanggap mo lahat. You roll with the punches. So, malaking tulong yung life experiences mo. I feel like mas naiintindihan ko yung emosyon ng bawat character ko now that I'm older kaysa nung nagpo-portray ako ng mas matandang character when I was 14, 13 years old. So, yeah, I guess yung personal experiences mo may be good or bad. For me, blessing yun sa trabaho namin. Thank you and congratulations.